Hallelujah. Tayo po ay tumuna sa mga salita po ng Diyos. Ayoko pong sayangin ang mga oras. Nais ko po kayong dalhin sa 2 Peter chapter 1, verse 19. Sabi po dito, tayo po ay samsamang magbasa. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita. Sabihin natin, Amen. At tayo minsan pang manalangin, sa isang maikling panalangin, mga kapatid. Hallelujah. Dahil ang Diyos, maraming salamat po muli sa umagang ito. Salamat sa kalakasan, salamat sa biyaya, salamat sa buhay, Panginoon Diyos. At muli kaming naparito sa gawain upang makinig po muli ng iyong mga salita at magpuri sa iyong pangalan, Panginoon. At nawa, may balik namin ang mga papuri, pagsamba namin sa araw na ito sapagkat ikaw ang Diyos na tumawag sa amin, ikaw ang Diyos na dakila sa aming mga buhay. Lalo na at ikaw nagligtas sa aming mga buhay. Ikaw ang nakikilala namin na nagbigay ng buhay sa amin. Panginoon Diyos, muli kaming naparito upang magsalo-salo ng tinapay ng buhay, ang salita mo, Panginoon. Hayaan mo na muli mong tipak-tipakin ang mga salitang ito sa pamamagitan ng iyong lingkod na mangangaral sa araw na ito. Panginoon, itago mo ako sa iyong likuran. Ikaw po, Panginoon Diyos, ang mag-anoint sa putik na labing ito at nawa po, Panginoon Diyos, ikaw ang makita, ikaw lamang po ang mapahayag sa araw na ito, Panginoon Diyos. At nawa ang bawat isa amin ay makaunawa at higit pa na magkaroon ng mas lalong maging panatag ang kanilang pananampalataya habang sila'y patuloy na nakikinig ng iyong mga salita. Panginoon, pinagkakatiwalaan ko sa iyo ang lahat-lahat sa mga oras na ito, ang aming buhay, at ang mga araw pang darating, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. At bless your word, Panginoon Diyos, at ikaw ang manguna sa amin sa araw nito. We bring back to you the glory and honor and praise. In Jesus Christ's name we pray. At may magsabi ng Amen. Amen. Ating palapakan muli ang ating Panginoon. At tayo po ay makakaupo na sa mga oras na ito. Salamat muli sa Panginoon, mga kapatid, na tayo po ay naparito sa gawain ng Panginoon. At sa araw na ito, nais ko po na magbahagi sa inyo ng isang paksa. At ang title po ay Sure Word of Prophecy. Sa Tagalog, isang panatag na mga salita ng hula. O sa iba pang salin ay isang siguradong mga salita ng hula, mga kapatid. We know, mga kapatid, na ang Biblia ay punong-puno ng mga hula. Kapag sinabi pong mga hula or prophecy, ito ay may kinalaman sa mga darating na mga araw na gagawin ng Diyos. At nai-record ito at alam natin, mga kapatid, na patuloy nating iniingatan, patuloy natin ito na tinatanganan, patuloy po natin ito na binabasa. Sapagkat sinabi po sa Revelation chapter 1, mapalad daw yung nagbabasa ng mga salita ng hula. Basahin ko lang. Sa verse 3, Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Mapalad daw po ang bumabasa, nakikinig ng mga prophecy, mga kapatid. At sabi pa dito, and keep those things. Diba? Ang mga salita ng hula ay dapat pala ito na pinapahalagahan po natin, mga kapatid. Ito pala ay dapat natin na patuloy na binabasa, patuloy natin ito na pinapakinggan, mga kapatid. Sapagkat hindi natin wala tayong magiging direksyon ang buhay pananampalataya po natin, wala pong magiging direksyon ang church kung wala pong pinanghahawakan ng mga salita ng hula. Sapagkat alam naman natin na mula pa Genesis hanggang Revelation ay punong-puno po yan ng hula.
Yung iba pong mga hula ay ito po ay naganap na sa panahon, kung ito'y pertaining sa ating Panginoong Jesucristo, siya karamihan ng hula mula sa Old Testament, mga kapatid, na hinula ng mga propeta, sapagkat ang mga propeta ang ginagamit ng Diyos upang ibigay yung prophecy, ang mga revelation patungkol sa mga darating na mga panahon. At alam po natin, sa panahon ng ating Panginoon na siya po ay dumating dito, 2,000 years ago, ay marami pong natupad na mga hula. At meron pa po tayong kinikip, meron pa rin po tayo na binabantayan ng mga hula sa second coming of Christ. Kaya sabi dito, mapalad daw po ang nagbabasa at mapalad daw po ang nakikinig ng mga prophecy ito. At sana mga kapatid ay patuloy po natin na pinangahawakan yung mga salita ng hula na nandito po sa Biblia. Lalong-lalo na po higit ang second coming of Christ. Sapagkat ito ang pinakahihintay po natin at meron po tayong mga salita ng hula na atin pong binabantayan. At nawa ang bawat isa ay aware na sa mga salita ng hulang ito. Sapagkat kapag hindi po natin alam yung mga salita ng hulang ito, baka hindi po tayo maging aware na napulpil na pala yung salita ng hulang ito ay wala po tayong kaalam-alam. Diba? At sana mga kapatid, tayo ay mga mapapalad na paghahayagan ng Diyos. Pero yung mga predestinado, naniniwala ako na sila po ay lubos na paghahayagan ng mga salita ng hulang ito. Hindi lamang po yung letter for letter, kundi kung ano ang interpretation ng mga hulang ito na nakasaad po dito sa Biblia. At basahin po natin uli 2 Peter chapter 1. Siguro basahin ko sa ISB version. Sabi po dito, sa verse 16 po tayo mag-start. When we told you about the power and coming of our Lord Jesus, the Messiah, we did not follow any clever myths. Rather, we were eyewitness of His Majesty. Ito po ay si Pedro na nagsasalita, mga kapatid. Sabi ni Pedro, sila po ay naging witness sa kapangyarihan ng ating Panginoon 2,000 years ago. Sapagkat alam po natin na ang Panginoon ay pumarito dito sa lupa at merong mga eyewitness. At kung meron man na magiging eyewitness noon, mga kapatid, magiging saksi, walang iba kundi yung mga apostol. At isa po dito ay si Pedro. At sabi po dito ni Pedro, hindi sila sumunod sa mga sabi-sabi lamang o naniwala sa mga sabi-sabi lamang. At sa verse 17, for he received honor and glory from God the Father, when these words from the majestic glory were spoken about him. This is my Son, whom I love. I am pleased with him. We ourselves heard this voice that came from heaven when we were with him on the holy mountain. Therefore, we regard the message of the prophets as confirmed beyond doubt, and you will do well to pay attention to it as to a lamp that's shining in a gloomy place until the day dawns and the morning star arise in your heart. Sabi po ni Apostol Pedro, mga kapatid, ang mga salitang hulang ito ay magiging kagaya po ng isang lampara. Isang lampara, mga kapatid, na lumiliwanag sa napakadilim na panahon. At sabi po dito ni Pedro, maging pay attention po daw sa mga salita ng hulang ito. Sapagkat ito lamang po ang magbibigay liwanag sa napakadilim na panahon po natin ngayon. Di ba sabi po ni Brother Branham, ang panahon po natin ay isa sa sabihin natin hindi lamang isa kundi ito ay ang pinakamadilim na panahon natin, mga kapatid. Ito yung panahon na confuse ang tao, lalo na po pagdating sa pananampalataya. Kaya napahalaga ng tinatawag na prophecy
Napakahalaga ng interpretation ng mga prophecy. At alam naman po natin na ang mga prophecy ito ay sa pamamagitan lamang ng mga propeta hinahayag. Sabi po sa Amos 3:7, surely the Lord God will do nothing, but He revealeth His secret unto His servants, the prophets. Kung meron mga lingkod ng Diyos sa paghahayagan, mga kapatid, lalo na po sa Old Testament, wala namang ibang pinaghahayagan ng Diyos, mga kapatid, kundi ang kanyang mga propeta. At alam naman po natin na kung gaano kahalaga ang propeta, lalo na po sa panahon ng Old Testament at gayon din naman po sa ating kapanahunan. Sabi po sa kasulatan, Proverbs chapter 29, verse 18, kung walang vision, ang tao ay napapahamak. Proverbs chapter 29, verse 18. Where there is no vision, the people perish. Kita natin, mga kapatid, na kung wala palang vision, wala palang pagpapakita ng mga bagay na ito, ay ang tao ay napapahamak. Bakit? Walang direksyon po ang tao. Walang direksyon ang iglesia o kaya sa panahon ng Israel po ay kung wala po ang vision o propeta na maghahayag ng direksyon o maghahayag ng mga salita ng Diyos kung ano ang kalooban ng Diyos, ang tao po, ang bayan ng Israel o kaya ang iglesia ay mapapahamak. Kaya nga ang sabi ni Pedro, ang mga salita ng hula ay kagaya po ito ng isang lampara sa napakadilim na panahon. Kaya yung mga prophecy, ang salita ng mga hula ay ito ay mag-guide po sa atin sa napakadilim na panahon. Where there is no vision, the people perish, para hindi po tayo mapahamak, mga kapatid. Isipin nyo, mga kapatid, kung wala po tayong sinusundan na prophecy sa pagdating ng ating Panginoon, siguro marami na tayong sabi-sabi o kaya marami na tayong naisip kung paano mangyayari ang pagdating ng Panginoon. Tama po ba, mga kapatid? Kung wala yung mga prophecy sa banal na kasulatan, lalo na po dito sa New Testament, hindi natin alam kung paano darating ang Panginoon. Hindi natin alam kung paano kung kailan darating ang Panginoon. Hindi natin alam kung paano, anong mga mangyayari sa kapanahunan na yan. Kaya ganon po kahalaga ang tinatawag na vision. Sapagkat ang prophecy ay, ito po ay, ang channel po nito, minsan ito po ay true vision. As in talagang nakikita, mga kapatid, bukas ang kanyang mga mata at pinapakita ng Diyos, parang tela na nasa kanyang harapan. At pinapakita yung mga bagay na mangyayari. At minsan naman ang prophecy ay through audible voice o kaya naman ay through dreams. Diba? Sa panahon ni Daniel, through dreams, mga kapatid, yung prophecy sa pamamagitan ni Nebuchadnezzar. Ito ang mga nagiging channel, mga kapatid, upang ipakita ng Diyos at ibigay yung tinatawag na prophecy. Ganun po kahalaga ang tinatawag na vision and prophecy. Sa 1 Samuel, chapter 3, verse 1, bigyan po muna natin ng kung gaano po kahalaga ang tinatawag na prophecy, kung gaano ito ka-importansya sa ating buhay paglilingkod, mga kapatid. Kagaya nga po ng sinasabi ko, kung walang prophecy, kung walang vision, pagpapahayag ang Diyos, lahat po tayo ay mapapahamak. Lahat po tayo ay walang direksyon ang pamumuhay po natin. Maghihintay lamang po tayo sa mga sabi-sabi, maniniwala tayo sa mga sabi-sabi lang. O pwede tayo na madaya kung wala po yung vision na ito. Wala yung mga salita ng hula. Sabi po dito, sa panahon po ito ni Samuel, isang propeta ng Diyos,
Sabi po daw, "And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. And the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision." Ito pong si Samuel ay kilala po natin bilang isang propeta. At sa panahon na yan, ang high priest o saserdote, walang iba kundi si Eli. At ito pong si Eli ay matanda na po ito. Ang kanyang paningin ay malabo na rin. At ang kanyang mga anak ay mga suwail din. At pero naglilingkod din po sa mga sa templo. Ang ginagawa ng mga anak niya, yung mga handog ay kinukuha, yung mga handog ay pinapakialaman nila. Imbis na gawin nila ito sa honest way, ay sila ay ginagawa ito na hindi mainam. Sila ay mapandaya. Pero itong si Eli, mga kapatid, itong saserdoteng si Eli, siya po ay matuwid. Pero yung ano nga lamang, yung kanyang mga anak, ay hindi po mainam ang kanyang ginagawa. At sa panahon na yan, mga kapatid, itong si Eli ay hindi matanda na rin at yung kanyang mga mata ay malabo na rin. Pero ang Diyos ay pinalitaw itong si Prophet Samuel para manguna sa bayan ng Israel. Sapagkat ang Israel ay napapahamak na dahilan sa pangunguna ng hindi mainam ng mga priest sa panahon na yan, ang mga anak ni Eli. At itong si Prophet Samuel ay ginamit ng Diyos ng napakainam. At kilala po natin itong si Samuel. "And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. And the word of the Lord was precious in those days, where there is no open vision." Sa panahon na yun, mga kapatid, ay walang open vision. Kaya itong si Samuel, mga kapatid, ay pinalitaw ng Diyos, naging propeta upang magsaysay ng mga vision, ng mga prophecy sa panahon na yan. Itong si Samuel ang ginamit ng Diyos. Sa verse 2, "And it came to pass at that time when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim." Hindi na rin mainam ang kanyang paningin, that he could not see. Sa verse 3, "And ere the lamp of God went out in the temple of God, where the ark of God was, Samuel was laid down to sleep." Hindi ko na po titignan yung mga nangyari dyan. Ang pinapakita ko lamang po dyan, mga kapatid, sa panahon na yan ay walang open vision. Walang, sabihin natin na hindi laging nagbibigay ng vision ng Panginoon sa panahon na yan. Kaya itong si Samuel ang naging paraan upang ihayag ng Diyos ang mga salita ng hula at iba pang mga bagay na mga darating. Ipinapakita ko lamang dyan kung gaano po kahalaga ang tinatawag na salita po ng hula, na dapat po natin itong binabantayan at patuloy na pinapanindigan ang mga salitang hulang ito. And we keep all those prophecy. Balikan natin yung 2 Peter chapter 1 verse 6. Second Peter chapter 1 verse 16, I mean. Sa Tagalog. Sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Habang tumatagal, mga kapatid, ang panahon na ang prophecy ay hindi nagaganap,
Siyempre, mayroong mga prophecy, mga kapatid, sa kasulatan patungkol sa ating Panginoon. Nung sa panahon ng Old Testament, ay mayroong mga hula patungkol sa ating Panginoon sa kanyang first coming. At habang tumatagal yung panahon, yung mga tao ay maaring magsabihin natin na mag-interpret o kaya sila ay maglagay ng mga kathang kaisipan patungkol sa pagdating ng ating Panginoon. Yung first coming, mga kapatid, sa Old Testament. At ito po yung kadalasan na nangyayari kapag habang tumatagal yung panahon na yung salita ng mga hula ay hindi nagaganap. At ang tao ay sadyang sabihin natin na masyadong hindi mapagpasensya sa mga salita ng hula na dapat na matupad. Kaya ang mga tao ay nagkakatahan sila ng mga kaisipan. Pwede na lang isipin, sa ganitong pamamaraan, mangyayari ang prophecy ito. O kaya ganitong paraan, magaganap ang prophecy ito. Kaya nga yung panahon ng ating Panginoon, yung mga Hudyo ay nag-iisip sila na ang Panginoon ay darating na kagaya ng merong kaluwalhatian. Sila ay nag-iisip na sila ay nag-i-expect, mga kapatid, na ang Panginoon ay darating na kagaya ng merong kaluwalhatian, merong dakilang mga army, pero hindi ganon, mga kapatid. Ang ating Panginoon ay dumating na kagaya ng napakasimpleng pagdating. Sa pamamagitan ni Mary, ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo at siya ay nabuhay dito sa lupa. At gayon din, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, habang tumatagal yung hindi pa na nagtatranspire o nagaganap yung prophecy, ay pwede ang mga tao ay magsabi rin ng mga kathang isip patungkol sa pagdating ng ating Panginoon. Diba? Habang hindi pa nagaganap, ilang bang panahon na, mga kapatid, na hindi pa nagaganap yung pagdating ng Panginoon to the second coming of Christ. 2,000 years ago na. At ang tao ay nag-isip na ng napakaraming kathang kaisipan o mga interpretation of the prophecy, kaya sila nagkakamali at sila ay nagkakaroon ng walang direksyon ng kanilang buhay pananampalataya. Ang mga iglesia sa kapanahonan natin ngayon, sapagkat sila ay nagkakatha ng mga kaisipan patungkol sa second coming of Christ. Kaya di ba, noong mga panahon na nagdaan, ngayon lang mga taon na nagdaan, ay maraming nag-aabang sa second coming of Christ, pero di dumating ang Panginoon. At ang kaisipan nila ay marami silang pagtataya o kaya sila ay maraming mga iniisip patungkol sa second coming of Christ na hindi naman ayon sa kasulatan, mga kapatid. Kaya dapat ito ay mabantayan na mga prophecy na hindi natin na ma-misinterpret o ma-interpret natin lamang sa ating mga sarili. Sa 2 Peter chapter 3, verse 1, sa Tagalog na lang, kapatid. Ito ang ikalawang sulat, mga minamahal, na sinusulat ko sa inyo, at sa dalaway ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo, upang maalala ninyo ang mga salitang sinabi ng mga una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Verse 3, na malalaman mo na ito na sa mga uling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Verse 4, at magsisipagsabi saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito, sapagkat buhat ng araw ng mga tulog, ang mga magulang ay nanatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng mga kalagayan nila mula nung pasimulan ang paglalang. Ito po yung nagiging problema. Minsan, nag-interpret sa mga
sa second coming of Christ at sila ay nabibigo, mga kapatid. Hindi ko naisa-isaan pa yung mga ibang kasimbahanan na nagbigay ng paraan ng pagparito ng ating Panginoon pero hindi naganap. Pero ito naman ang nagiging kaganapan na dahil sa paghihintay ng Panginoon, hindi na nakatitiis, kaya ang sinasabi nila, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Sana po ay hindi po tayo maging kagaya sa verse 4 na wala na sa ating hope o kaya wala nang pag-asa sa atin o kaya nag-question na tayo sa pagparito ng ating Panginoon. Sana nandun pa rin po yung pag-keep natin, nandun pa rin po yung pagpapahalaga po natin sa mga hula patungkol sa second coming of Christ. Amen? At nawa ito ay patuloy po nating pinapahalagahan. Kaya mahalaga, mga kapatid, nabantayan po natin ang mga interpretation o kaya yung mga pagpapakita patungkol sa second coming of Christ sapagkat pwede po tayong madaya. Pwede tayo na malinlang ng kung sino man na magsasabing, ganito, darating ang Panginoon. Pwede sabihin ng mga lingkod, ng nagpapakilala ng mga lingkod ng Diyos na ganitong paraan, darating ang Panginoon. Pero hindi pala ganun, mga kapatid. Kinakailangan meron tayong batayan, meron tayong tinitingnan upang wag po tayong madaya, mga kapatid. At higit sa lahat, dapat alam natin kung ano yung prophecy patungkol sa second coming of Christ. Alam po ba natin kung ano yung lahat ng prophecy patungkol sa second coming of Christ? Ano yung mga magaganap bago ang pagdating ng ating Panginoon? Dapat alam po natin yan, mga kapatid, sapagkat sabi po ni Pedro, take heed, kinakailangan natin maging pay attention sa mga salita ng hula. Kung ito'y nagaganap na o kaya magaganap pa lang. Kasi baka naganap na, hindi natin alam, mga kapatid, sapagkat hindi natin alam kung ano yung prophecy patungkol sa kapanahunan natin. Pero naniniwala ko din, mga kapatid, na kung kayo ay itinalaga, kayo ay predestinado, walang gagawin ng Diyos kundi i-reveal sa inyo ang second coming of Christ. I-interpret ng Diyos ito sa inyo, mga kapatid. Di ba? Itong si Mary, siya po ay napakasimple lang, pero nireveal sa kanya ang pagdating ng ating Panginoon. Siya po yung naging pinakamapalad na babae. At ang iba pang mga predestinado sa kapanahunan niya, hindi yung mga saserdote sa panahon na yan, hindi yung mga high profile na tao ang pinaghayagan, kundi yung mga simpleng tao lamang na kagaya ni Mary at kagaya ng mga simpleng tao na kagaya ng mga pastol, di ba? Sila po ay nakaalam ng pagdating ng ating Panginoon. At yung mga 3 wise men ay pinagpahayagan ng ating Panginoon. Kaya naniniwala din po ako na ito'y ihahayag sa mga itinalaga ng Diyos, mga kapatid. Kaya kung kayo po ay itinalaga ng Diyos, ito po ay ihahayag sa inyo kung ano ang interpretation of the prophecy. Amen. Hallelujah. Paano ba natin malalaman na ang nagsasalita sa atin o nag-interpret o kaya nagsasabi ng prophecy ay totoong lingkod ng Diyos, mga kapatid? Sapagkat mahalaga ito kasi maari tayong madaya at maari tayo na mawala sa tamang direksyon. Na imbis na tayo ay tama yung direksyon natin, ay mawawala pa tayo sa direksyon dahilan sa mga lingkod na ito na nagpapakilala na hindi naman tunay na lingkod ng Diyos. Basahin po natin sa Deuteronomy chapter 13. May 2 bagay lamang po akong nais ipakita dito. Kung paano natin makikilala na ang isang lingkod na ito ay tunay na propeta o kaya ay isang tunay na lingkod ng Diyos. Verse 1, kung may bumangon sa gitna mo na isang manghuhula o isang mapanaginipin ng mga panaginip at kanyang bigyan ka ng isang tanda o kababalaghan. Take note for that, mga kapatid. Kung meron daw na lumitaw,
Although na ito po ay Old Testament, pero makikita pa rin natin ito sa New Testament. Verse 2, at ang tanda o ang kababalaghan ay mangyari na kanyang pagsalitain ka na sabihin, sumunod tayo sa ibang mga Diyos na hindi mo nakikilala at ating paglingkuran sila. Kapag ang propetang daw ito ay manghula o magbigay ng signs and wonders, pero ang kanyang sasabihin ay maglingkod tayo sa ibang Diyos, wag daw natin itong paniwalaan. Kasi ang propeta ng Diyos, mga kapatid, wala siyang ibang gagawin, maghayag ng katotohanan, maghayag ng prophecy, pero hindi tayo ilalayo sa pananampalataya sa Diyos. Tama po ba, mga kapatid? Kaya ang isang lingkod o isang propeta, mas dapat tayong mapalapit sa Diyos, mga kapatid, kung siya po ay tunay na propeta. Pero kung siya po ay hindi tunay na propeta o siya ay hindi tunay na lingkod ng Diyos, ilalayo po tayo sa tunay na paglilingkod sa Diyos. Take note for that, mga kapatid. Verse 3, ay huwag mong didinggin ang mga salita ng manghuhulang yaon o ng mapanaginiping yaon ng mga panaginip, sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang malaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Minsan dumarating po ang mga lingkod na ito, nagpapakilalang lingkod, pero ito po ay testing lamang po sa atin kung tayo po ay tunay na merong koneksyon sa Diyos o iniibig po natin ang ating Diyos natin, mga kapatid. Pero sana, mga kapatid, ay wag po tayong madaya. Lalo na sa panahon natin ngayon na napakaraming nagsasabi na sila ay propeta. Sa YouTube po, mga kapatid, ay napakaraming nagpapakilala na propeta. At yan naman po talaga ay naka-prophecy na sa huling kapanahunan ay mayroong mga false prophets, may mga false teachers, may mga lingkod na Diyos na magpapakilala, pero ilalayo lamang po tayo sa tunay na paglilingkod sa Diyos. Kaya ang tunay na lingkod ng Diyos, mga kapatid, ay tunay na ito ay maglalapit sa atin at magpapatatag ng ating pananampalataya. Verse 4, kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos at matakot sa Kanya at gaganap ng Kanyang mga utos at susunod sa Kanyang tinig at maglilingkod sa Kanya at lalakip sa Kanya. At sa Deuteronomy chapter 18, verse 15, 18 verse 15, okay, sabi dyan, ito po ay pertaining pa rin sa prophets. Palilitawin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang isang propeta sa gitna mo, sa iyong mga kapatid na gaya ko, sa Kanya kayo makikinig. Verse 16, ayon sa lahat ng inyong ninasa sa Panginoon mong Diyos sa Horeb, sa araw ng kapulungan, na sinasabi, huwag mong iparinig uli sa akin ang tinig ng Panginoon kong Diyos, ni ipakita pa sa akin itong dakilang apoy upang huwag ako mamatay. Sa verse 18 na lang. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking inuutos sa kanya. Verse 19, at mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan ay aking sisiyasatin ayon sa kanya. Kaya napakalaga po ng salita ng mga hula, Bible prophecy, at ang mga sinasabi ng mga lingkod ng Diyos, sapagkat ito ihahanapin sa atin ng ating Diyos, mga kapatid, yung hindi natin pinapakinggan. Sa verse 20,
Ngunit ang propeta na magsasalita ng salitang may pagpapalalo sa aking pangalan na hindi ko inuutos sa kanyang salitain o magsalita sa pangalan ng ibang mga Diyos, ay papatayin nga ang propetang ito. Propetang yaon. Ang isa pala na propeta na hindi naman inuutos o sinasabi ng Panginoon ay prophesy ito o kaya magsalita sa kanyang mga sa kanyang bayan o kaya sa iglesia ay sabi ng Diyos ay papatayin. At sa verse 21 hanggang verse 22, at kung inyong sasabihin sa inyong puso, paanong malalaman namin ang salita na hindi sinalita ng Panginoon? Kaya diba, ito yung tanong din po natin. Paano natin malalaman na ang mga lingkod na ito ay tunay na salita ng Panginoon ang sinasabi? Hindi lamang ito sariling interpretation, hindi lamang po sariling sa kanyang sarili lamang. Sa verse 22, pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang mga bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na iyon, at ang propetang iyon ay nagsalita ng kahambugan, huwag mong kakatakutan siya. Kapag ang lingkod, itong nagpapakilala ang lingkod na ito, isang propeta, ay hindi mangyari ang kanyang mga prophecy at hindi naman salita ng Panginoon talaga, wag daw natin itong sasang-ayunan, wag nating paniniwalaan, wag nating katatakutan mga kapatid, sapagkat yan ay huwad na propeta. Kaya dalawang bagay lamang po mga kapatid, para makita natin kung isang lingkod ng Diyos ay tunay na lingkod niya. Sa kapanahonan natin ay merong fivefold ministry, merong apostles, merong prophets, merong evangelists, merong teachers, and merong pastors. Kapag nga ang mga lingkod na ito ay, sabi po doon, kung tayo ay ilalayo sa tunay na pananampalataya o kung tayo man ay ilalayo sa tamang direksyon mga kapatid, wag natin yan paniwalaan mga kapatid. Yan ay false na mga manggagawa. At ang kanilang mga kaisipan lamang ay patungkol sa maaring sabihin natin na money, kagaya ni Balaam. Diba? Si Balaam ay merong signs and wonders. Meron po siyang mga hula. Pero siya po ay nadala dahil sa pera. Pero kapag ang isang propeta nga o isang lingkod ng Diyos ay hindi hangad ang pera, at tayo ay mas lalong ang pananampalataya natin ay nahuhubog, tayo ay lumalapit sa Diyos sa kanyang pagkakilala, sa ating Panginoon, yan ay tunay na lingkod ng Diyos. Amen? At kapag sabi pa din sa pangalawa ay kapag yung mga sinasabi niya ay nagaganap, pertaining po ito sa propeta, kapag daw ang mga prophecy na sinasabi niya ay nagaganap, siya'y tunay na lingkod ng Diyos, mga kapatid. At sa kapanahunan po natin ngayon, mga kapatid, mas lalo ko pong na-realize kung gaano po kahalaga ang propeta sa kapanahunan po natin ngayon. Do you know kung sino po yung propeta po natin sa huling kapanahunang ito? Hindi po natin tinataas ang tao, hindi po natin tinataas kung ang kanyang pangalan, kundi siya ay tunay na lingkod po ng Diyos na ginamit sa kapanahunan po natin ngayon, sapagkat kung papaano sa pagdating ng Panginoong Jesucristo sa first coming ay meron John the Baptist, ay meron naman tayo na William Marion Branham na nakilala natin na isang tunay na propeta. Kagaya po na sinasabi ko mga kapatid, dalawa lamang po yung paraan upang malaman natin kung tunay na lingkod ng Diyos ang isang propeta. Ang una, kung tayo ay ilalapit sa Diyos, yung pananampalataya po natin at mas lalo natin makikilala ang Diyos. At pangalawa, kung ang lahat ng prophecy niya ay magaganap. Yung dalawang bagay na yun ba, mga kapatid, ay naganap sa ating kapatid, William Marion Branham. Sabi sa Amos 3:7, surely the Lord God will do nothing but He revealeth His secret unto His servants, the prophets.
Bago ang pagdating ng Panginoon ay meron munang ano bang tawag nun? Meron munang gagamitin ng Diyos, mga kapatid, bago ang pagdating ng Panginoon. At ang ating kapatid na ito, William Marion Branham, ay ginamit ng Diyos upang i-reveal ang maraming bagay. 7 church ages, 7 seals. Kung wala po yung propeta, mga kapatid, hindi po natin malalaman ang 7 church ages. Tama po ba, mga kapatid? Hindi natin malalaman ang 7 seals. Hindi po natin maintindihan ang Godhead. Hindi po natin maintindihan ang napakaraming mga hula sa Biblia, lalo na po ang Revelation. Hindi po natin yan maintindihan kung wala ang propeta, sapagkat sa pamamagitan lamang ng propeta, ipinapahayag na higit pa ang mga salita ng mga hula, mga kapatid, lalo na ang interpretation of the prophecy. Kaya sana, mga kapatid, ay alam natin kung ano ang 7 church ages, alam natin kung ano ang 7 seals, alam natin ang maraming bagay, lalong-lalo na po sa Revelation. Sapagkat ang ating kapatid William Marion Branham ay ginamit ng Diyos upang ipahayag ang maraming bagay na ito. Sapagkat ang propetang ito ay ginamit sa atin upang ihayag ang mensahe sa kapanahunan po natin upang bago dumating ang second coming of Christ, ang ating Panginoon, ay tayo ay mahihanda muna. At walang ibang gagawin ang propetang ito ay upang tayo ay hihanda sa pagdating ng ating Panginoon. At alam na po natin na merong 7 vision ang ating kapatid William Marion Branham. Alam po ba natin kung ano yung vision na ito? At ang 5 vision ay naganap na at meron po tayong 2 binabantayan na vision na dapat maganap pa. Yung unang vision, mga kapatid, ay ang pag-invade wait lang, tinan ko nga, mga kapatid, para hindi tayo magkamali. Yung 5 ay naganap na at yung 2 ay binabantayan po natin. Yung unang vision ay si Mussolini ay i-invade yung Utopia. At alam po natin na ito ay naganap. Ethiopia pala, sorry. Ethiopia pala, mga kapatid. Mali yung pagtingin ko. Ethiopia. At naganap ito, mga kapatid. Yung pangalawang second vision ay si Hitler na mag-a-arise. At ito po ay naganap. Ito po ay vision ni Brother Branham noong 1933. Bago pa man naganap ang mga bagay na yan, ay ipinakita na ng Diyos. At yung third vision, yung tinatawag na pacificism, yung ano ba tawag niyan? Ism. Yun, mga kapatid. At alam natin na nagaganap ito, yung Russia ngayon ay isang bansang pinapangunahan yung mga ism na ito at ang China. At yung fourth vision ay yung mga driveless cars. 1933 pa po ito na nakita ng ating kapatid William Marion Branham. At yung fifth vision ay yung tinatawag na moral problems ng mga kababaihan sa panahon, doon po sa Amerika. Sapagkat sa panahon ni Brother Branham ay wala pang naka-short, wala pang nagpapaikli ng buhok. Pero nung makita ni Brother Branham sa vision na pinakita ng Panginoon sa kanya, ang yung mga kababaihan ay nagpasimulang putulin ng buhok, nagpasimula na sila po ay mag-short, sila po ay bumoto, sila po ay nagkaroon na ng authority sa gobyerno, nagkaroon na po ng authority sa maraming bagay. Ayan po ay naganap. At ang binabantayan po natin na 2 vision pa ay there will be a woman will arise in America.
a most beautiful but cruel woman. She held the people in her complete power. I believe that this was the rise of Roman Catholic Church, though I knew it could be possibly be a vision of some woman rising in great power in America due to a popular vote by woman. Kaya tinitingnan po natin kung ang kaganapang ito ay si Kamala Harris na, kung ito man ay magiging, ito ng kaganapan ay nawa ang Diyos ay higit po tayo na handa at tayo ay mas lalong higit pa na ang puso natin ay, ang pananampalataya natin ay iangat, mga kapatid. At yung seventh vision, it is the terrible explosion. Nung makita ni Brother Branham, yung pangpitong vision, mga kapatid, ay nagkaroon ng mga matinding pagsabog doon sa Amerika. At hindi pa ito nagaganap, mga kapatid. Kaya yung dalawang vision na ito na binabantayan natin ay sana po ay patuloy nating binabantayan na nawa ay kung ito ay maganap ay huwag po nating mapalampas na kagaya sa panahon ng mga first coming of Christ, maraming nakalampas sa mga Hudyo na napulpil na pala ito pero hindi nila na-recognize, lalo na po yung mga saserdote at mga iba pang mga high profile sa panahon ng ating Panginoon. Naniniwala ko na ang mga bagay nito ay mahalaga. Ito ay magiging kagaya po ng isang lampara po sa atin, mga kapatid. Ito ay magiging direction po natin, mga kapatid, lalo na po sa bago po ang second coming of Christ. At ito'y dapat nating pahalagahan, dapat malaman po natin. Kaya ang tanong ko dyan ay, alam po ba natin ang lahat ng prophecy ng second coming of Christ? Alam po ba natin, mga kapatid? Sana ay alam po natin. Siguro babasa ako ng mga prophecy patungkol sa second coming of Christ at doon po tayo magtatapos sapagkat hindi na rin po magpapahintulot ang mga oras. Bago dumating ang Panginoon ay meron po munang magaganap. At upang tayo ay huwag malinlang o kaya ma-recognize natin kung ito ba ay napulpil na o hindi pa napulpil. Sa Matthew chapter 24, verse 3, sabi po dito, at samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad, nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. Dalawa po ang tinatanong ng mga alagad. Unang-una, yung second coming of Christ, at ang pangalawa ay yung katapusan ng sanlibutan. At maraming sinabi dito ang ating Panginoon patungkol sa second coming of Christ at ang katapusan. Sapagkat ito ay almost lang naman, ang end of the age, saka yung second coming of Christ, almost magkadudugsong lang ito, mga kapatid. Kaya yung mga kaganapan ay almost talagang ito ay same lang na nangyayari. Pero merong distinction ang mga bagay na yan. Kasi, bago ang pagdating ng Panginoon at the end of the age. At sa verse 4, at sumagot si Jesus at sinasabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo. At ililigaw ang marami. Kagaya po ng sinasabi ko, mga kapatid, napakarami sa panahon natin ngayon na false prophets, false teachers, false pastors, at marami pang mga lingkod na nagpapakilala na ginagamit din ang pangalan ng Panginoon. At wag nawa tayong mailigaw. Kagaya ng sinasabi ng ating Panginoon. Verse 6,
mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong maglumihanan sapagkat kinakailangan itong mangyari, datapat hindi pa ang wakas. Nangyayari na po ba ito mga kapatid? Of course, nangyayari na ito. Matagal ng panahon, nagkaroon ng mga digmaan. Pero sa kapanahonan po natin ngayon ay nakikita natin na presente ito, na merong mga digmaan, mga kapatid. Verse 7, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang karian laban sa karian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ito po ba'y nangyayari mga kapatid? Ito po'y nangyayari sa kapanahonan po natin ngayon. Merong mga lindol, merong mga nation na nagkakaroon ng gitgitan, nagkakaroon ng mga laban-laban, at sabi pa dyan, at magkakagutom. Sa verse 8 pa, mga kapatid, datapat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Verse 9, kung magkagayoy, bibigay kayo sa kapigatian at kayo papatayin at kayo kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. 10, at kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga magkakanuluan ang isa't isa at magkakapuutan ang isa't isa. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Okay, sa verse 32, verse 32 na lang mga kapatid. Sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga, pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Sino po ba yung tinutukoy po ditong fig tree? Wala pong iba kundi ang Israel. Ang Israel ay alam po natin na siya po ay naging bansa na, siya po ay namumukadkad na sa panahon natin ngayon. Kahit yung malalaking bansa na gustong girahin ang Israel ay hindi basta-basta na natatalo ang Israel. Kaya ang prophecy ito ay naganap na mga kapatid. At before the coming of Christ ay alam po natin na ito'y talaga magaganap. Sa 36, verse 36, sabi diyan, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang makakalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Verse 37, at kung papaano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. In the days of Noah, so shall it be to the coming of the Son of Man. Ano ba yung panahon ni Noah, mga kapatid? Verse 38, sapagkat gaya na mga araw bago nagkagunaw sila'y nagsisikain, nagsisiinom at nangag-aasawa at pinagpapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noah sa daong. Immoralidad ang problema sa panahon ni Noah, mga kapatid. At gayon sa panahon po natin ngayon, merong mga ganitong kalalagayan. Hindi ko na po masyadong elaborate pa ang mga bagay na yan. At sa verse 39, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat at gayon din naman ang mapagparito ng anak ng tao. It is the second coming of Christ, mga kapatid. Okay. Babasa ba ako ng mga prophecy patungkol sa second coming of Christ? Siguro mga dalawa na lang. Sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 to 3, natapat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman
sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng karawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan kung magkagayoy, darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila'y hindi mga katatanan sa anumang paraan. At alam na po natin na ito'y nagaganap na ang mga bansa ay gusto na magkaroon ng peace and security. Nag-uusap-usap ang mga iba't ibang bansa na magkaroon ng kapayapaan. Pero sabi diyan, habang sila'y nag-uusap patungkol sa kapayapaan, ay bigla naman natuloy na nagkaroon ng pagkawasak. Destruction. Ibig sabihin nito ay kaguluhan sa kapanahunan natin na kinakabuhayan. Yan ay mga prophecy, mga kapatid. 2 Timothy chapter 3, verse 1. Last verse na lang. Datapwat alamin mo ito na ang mga uling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Verse 2, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. At makita natin ito sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, na yung immoralidad, yung mga tao, nagiging selfish ng higit pa, di ba? Mas lalong higit na pagpapakita ng tila baga makamundong mga pamumuhay ng mga tao. At ito ay hula sa kapanahonan natin ngayon. Kasi kung i-compare po natin yung panahon ni Apostol Pablo at sa mga panahon na nagdaan ay hindi po, yung panahon po natin ngayon ay hindi po natin pwedeng ma-compare sa panahon nila. Kasi yung panahon po nila, mga kapatid, ay pagdating sa tinatawag na worldly, ay ibang-iba po sa panahon nila Apostol Pablo. Kahit papaano, yung mga babae noon ay okay pa naman yung kasuotan, wala pang mga gadgets, wala pang kung ano pa man na pagulo sa kaisipan ng mga tao. Pero sa panahon natin ngayon, dahilan sa mga technology, dahilan sa maraming mga bagay na nasa palibot natin, mga worldly things, yung ugali ng tao ay nababago. Kaya tingnan nyo po yung mga bata, pag nasobrahan yan sa gadgets, nababago ang kanilang ugali. Ang mga kabataan, kapag nababad sa Facebook, TikTok, o kaya sa marami pang mga bagay, ay nababago yung kanilang mga kaisipan at mga pag-uugali, mga kapatid. Kaya sa kapanahunan po natin ngayon, ay mas lantad ang mga makamundong ito at mga pag-uugali ng mga tao dahilan sa panahon po natin ngayon ay punong-puno ng mga technology at mga makamundong mga bagay, mga kapatid. Kaya ito ay nagaganap sa kapanahunan po natin ngayon. At sabi po na Apostol Pablo, take heed. Kinakailangan natin i-pay attention yung mga Bible prophecy sa kapanahunan natin ngayon kung ito'y nagaganap o kaya hindi pa nagaganap sapagkat ito'y magiging kagaya ng isang ilawan sa atin. Ito'y magiging direction po natin ngayon, mga kapatid. Kung wala yung Bible prophecy, wala yung mga salita ng hula na ating binabantayan, hindi po natin malalaman na second coming of Christ na pala, hindi po tayo nakapaghanda. At tayo ay, wala mga kapatid, walang direksyon. Hindi natin malalaman na ito na nga yung panahon natin ngayon. Kaya patuloy po nating binabantayan yung mga prophecy kung ito'y nagaganap na o hindi pa, o magaganap pa lamang. At nawa, kayo rin mga kapatid, alam nyo, yung prophecy sa banal na kasulatan patungkol sa second coming of Christ, upang wag tayong malinlang at tayo ay tunay na makapaghanda sa pagdating ng ating Panginoon. Hallelujah. Ating pakpakan ng ating Panginoon. Pinakita ko lamang po kung gaano kalaga ang prophecy sa kapanahonan natin at meron tayong sure word of prophecy at sa pamamagitan ng ating kapatid William Marion Branham na ginamit sa kapanahonan po natin ngayon ay merong mga prophecy pa na ibinigay ang Panginoon.
yung 7 vision at napakarami pang vision na binigay sa ating kapatid William Marion Branham pertaining sa kanyang panahon at pertaining po sa kapanahunan po natin ngayon, kapanahunan po natin. At lahat ng prophecy ng ating kapatid na binigay ng Panginoon sa kanya ay lahat nag-come to pass. Diba? Lahat po yun nag-come to pass at yung iba ay magka-come to pass pa lamang. At thank God mga kapatid, meron po tayong propeta sa kapanahunan po natin ngayon na wala po sa iba na walang tunay na tinitingnan mga kapatid, lalo na po sa kapanahunan po natin ngayon. Tayo po ay magsipagtayo sa mga oras na ito. Tayo ay manalangin sa ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa mga salita mo, sa sure word of prophecy na patuloy po naming binabasa, patuloy namin na tinatanganan, patuloy namin, Panginoon, na pinapakinggan, patuloy namin binabantayan, Panginoon Diyos, kung ito'y nagaganap o hindi pa nagaganap, o ito'y magaganap pa lamang, Panginoon. O Diyos, maraming salamat sapagkat dahilan sa mga bagay na ito, ay meron kaming tunay na liwanag, meron kaming daladalang liwanag. Meron kaming liwanag sa napakadilim na panahong ito. Kung wala ang liwanag na ito, ang mga prophecy ito, ay tunay na pwede naming ma-miss ang tinatawag na second coming of Christ. Pero Panginoon Diyos, alam po namin na i-reveal mo ito sa mga lingkod mo, i-reveal mo ang iyong pagdating sa mga hinirang mo po. Kaya alam po namin, meron kaming dakilang pag-asa na kami po ay pagre-revealan mo ng mga bagay nito. At nawa po, Panginoon Diyos, ito po ang aming pag-asa, ito po ang aming tinitingnan, ito po ang aming pananampalataya. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa lahat-lahat, sa iyong mga salita, to give us comfort, to give us teaching, Lord. At nawa po, Panginoon Diyos, ito ay mas lalong mag-alab ang aming mga puso, lalo na po sa napakalapit mo ng pagdating. Aming Panginoong Isus na aming pinakahihintay. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Binibigay po namin ng matamis na papuri, pagsamba at pagdakila. In Jesus Christ, we pray. Lahat po yung magsabi ng Amen. 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 Ating palapakan ng ating Panginoon. Binibigay sa ating kapatid.